nagkaroon ng rally kahapon. So ngayon mga kababayan, meron pong pakiusap etong si Senator Amy Marcos sa lahat ng mga kababayan po nating Pilipino, especially yung mga nagrally kahapon na nagsusulong na sana ma-impeach na etong si Sara Duterte. So ngayon mga kababayan, eto pakinggan po natin etong video ni Senator Amy Marcos. Alam niyo mga kababayan, pag iba yung nagsusulong ng impeachment laban po kay Sara Duterte, marami silang sinasabi, marami silang mga pakiusap, sinasabi nila yung pagkakawatak-watak daw, nagkakawatak-watak na daw ang mga Pilipino, mga kababayan. Pero nung kasagsaga ng mga maisog rally ng mga Duterte, tahimik etong si Senator Amy Marcos at hindi naman nagbibigay ng mga ganitong klase ng opinyon. So ngayon, eto pakinggan po natin etong nakita po nating balita mga kababayan, galing po mismo dito sa DZRH News na kung saan na-interview po etong si Senator Amy Marcos at ang sabi niya, huwag na tayong mag-away-away. Muling iginiit ni Senator Amy Marcos ang posisyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos na huwag nang ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So eto, pakinggan po natin. Kaya sundan natin si Apo Bongbong na hanggang mag-impeachment kasi watak-watak na tayo, magkakaroon pa ng watak-watak. Ituloy natin ang ating mga problema. Yan. Ay, take note mga kababayan ha, ang sinasabi ng presidente ngayon, ang posisyon ng presidente ngayon mga kababayan, hindi pa napapanahon. Ano po, yung impeachment ni Sara Duterte. Ibig sabihin, hindi tumututol ang presidente at ang sinasabi lang ng presidente, yung timeline. Mga kababayan, kung sakaling uusad, etong impeachment laban po dito kay Sara. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Yung problema ng abono, ng krudo, ayan, yan na lang ang tutukan natin. Murang pagkain, adong na trabaho, ayan na lang ang tutukan natin. Huwag tayo mag-away-away. Ang layo pa ng 2028. Naku, yung mga... Sabi ni Alayka Del Carmen, may rally, may bayad daw sa senior citizen. Baka yung kina Shelo Magno. Bisyoso dyan na nakakalat. Pwede ba tumigil muna? At ang daming issue. Kaya sundan natin si Apo Bongbong. Ano yung sinasabi ni Senator Amy Marcos, yung nakatingala daw or nakaabang sa 2028 national election? Sino ba mga kababayan? Ang kaaga-aga pa lamang, wala pang midterm election, pero nagpahayag na agad ng pagkaambisyosa ng posisyon sa pagkapresidente. At nagbabalak na agad na tumakbo sa 2028 mga kababayan. Samantalang yung inaakusahan nila na naganid daw sa kapangyarihan at gustong maging presidente na sinasabi nila kay Congressman Martin Romualdez, hindi pa naman nagpapahayag ng pagtakbo sa 2028. Samantalang etong si Sara, pakipot pa nung una, pero mga kababayan, siya ang kauna-unahang nagpahayag na gusto niyang tumakbo at desidido na siyang tumakbo sa pagka-presidente sa 2028. Ibig sabihin, si Sara agad ang naghahangad na maging presidente sa 2028 mga kababayan. Napakalayo pa, hindi pa napapanahon para pag-usapan, pero naging maaga ang pag-a-announce ng ng Vice President na gusto niya maging presidente agad. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Na hanggang mag-impeachment kasi watak-watak na tayo, magkakaroon pa ng watak-watak. Ituloy natin ang ating mga problema. Yan, yung problema ng abono, ng krudo, ayan, yan na lang ang tutukan natin. Murang pagkain, adong na trabaho, ayan na lang ang tutukan natin. Huwag tayo mag-away-away. Ang layo pa ng 2028. Naku, yung mga ambisyoso dyan na nakakalat, pwede ba tumigil muna? At ang daming issue. Kaya sundan na. So sa madalit salita mga kababayan, eto tandaan nyo, yung ginagawa nilang paninira laban po sa presidente, paninira laban sa gobyerno ni PBBM, paninira kina House Speaker Martin Romualdez, yan po ay part na ng pamumulitika ng mga Duterte. Kasi nag-announce na nga si Sara Duterte ng napakaaga na siya ay tatakbo sa pagka-presidente sa darating po na 2028. So ngayon pa lang, niluluto na nila mga kababayan yung pamumulitika ni Sara Duterte. Alam niyo yung masakit dito? Hindi na nga nagagampanan yung pagiging vice-presidente ng maayos, naghahangad pa ng napakaaga na maging presidente. Kaya nga mga kababayan, dapat ang pinagsasabihan ni Senator Amy Marcos dito na wag munang pagtuunan ng pansin at isipin yung pamumulitika. Dapat si Sara Duterte, kasi maaga pa lang nag-announce na siya na gusto niya nang tumakbo sa pagka-presidente mga kababayan. Anyway,
Ngayon, punta naman po tayo mga kababayan. Pero bago tayo pumunta dito sa next topic natin, kasi ito mga kababayan, nagkaroon ng interview etong si Senator Amy Marcos at naitanong sa kanya kung ano yung nasa sa loob niya or komento niya hingil dun sa pagsabi ni Sara Duterte, kung matatandaan nyo, nahuhukayin etong si Apo Lakay sa libingan ng mga bayan ay itatapon sa West Philippine Sea. Makikita nyo mga kababayan kung sino nga ba mas pinapaboran ni Senator Amy dito. Doon sa harapan 2025, nagkaroon ng interview etong si Senator Amy. At doon nga mga kababayan, natanong siya about dun sa threaten or yung pagbabanta ni Sara Duterte na huhukayin etong si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani at itatapon po sa West Philippine Sea. So ngayon, sabi dito, harapan 2025, tinadyakan ko, I may say on Sara's huhukayin threat. So ngayon, eto yan. Wait lang, may ads lang. Paano ba tanggalin to? Ilipat na lang natin mga kababayan dito. Yan. Eto yan mga kababayan ha. Eto yung source natin. Pero dahil nga may mga ads na nalabas, dito na tayo. Kung makikita nyo, ang sabi dito mga kababayan ni Senator Amy, inamin ni Presidential Sister Senator Amy Marcos itong Biyernes na nabigla siya nang una niyang marinig ang pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa nais niyang hukayin ng mga labi ng kanyang ama at itapon sa West Philippine Sea. Ito daw yung sabi ni Senator Amy Marcos. Ngunit sinabi ng senadora, naiintindihan niya kung paano maaaring itulak ng emosyon ang isang tao na magsabi ng anuman, kaya ayaw niyang magdagdag ng panggatong sa apoy. Ibig sabihin wala kang palag. Walang palag. Si Senator Amy Marcos dito sa banta ni Sara Duterte na kapag ka napuno siya, huhukayin niya yung kanyang ama sa libingan ng mga bayanit, itatapon sa West Philippine Sea. So naiintindihan mo pa pala yung tao na nagbanta na ipahuhukay yung libing ng ama mo. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ngayon lang ako nakakita dito na walang palag etong si Senator Amy Marcos sa mga sinasabi ni Sara Duterte tungkol sa kanyang tatay. Siya nga yung isa sa mga malimit mag-post ng patungkol sa kanyang tatay mga kababayan. At ang isa pa dito, hindi lang yung tatay mo yung pinagbantaan, pati yung nakababata mong kapatid. Pinagbantaan din, napupugutan ng ulo. Payag ka nun, wala kang palag, tapos naiintindihan mo na nang dahil lang sa emosyon ng Vice Presidente kaya niya nasasabi yun. Diba mga kababayan, ngayon lang ako nakakita, and to be honest, ng isang anak na hindi mo kayang depensahan yung magulang mo pagka binabastos na. Diba, ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, marami nagalit ng sinabi ni Inday na ano ba yon? Yung huhukayin statement. Naloka sila doon. Naloka din ako doon. Sa totoo lang. Pero paggalit ang tao kung ano-ano nasasabi. Kaya hindi ko na pinapatulan, madadagdagan lang. Malaki na yung sunog. Huwag na nating dagdagan. Pero aanhin ko ang unang sinabi sa akin yan. Tinadyakan ko. She's recall. Ay nako, talaga naman so funny. Nung unang sinabi sa akin, di pa publiko eh. She added, sinabi niya na pareho niyang mahal si Duterte at ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi niya na nananatili silang magkaibigan ng Vice Presidente. Yun ang problema mga kababayan. Kapag kasi ikaw ay namamangka sa dalawang ilog, mahihirapan ka kasi magbitaw ng sarili mong opinyon at mahihirapan ka na magpahayag ng sarili mong saloobin kahit tutol ka na at hindi ka tutol dun sa sinasabi ng ibang tao. Ang problema kasi mga kababayan dito, ang pinag-uusapan dito, binastos ni Sara Duterte yung kanyang tatay. Kahit pasabihin na galit siya at nabigla lang si Sara Duterte sa emosyon. Sa kanyang emosyon kaya niya nasabi yon, hindi pa rin po makatao na magsasalita siya ng ganon laban sa magulang ng ibang tao. Diba mga kababayan, lalo na at kung ikaw ay anak at yung tatay mo ay matagal nang nananahimik at isasali, idadamay sa usapin na wala namang kinalaman yung magulang. Kaya nga mga kababayan, nakakalungkot lang na bilang isang anak, hindi kayang idepensa ni Senator Amy Marcos yung kanyang tatay. Hindi man lang niya magawang pitike ng konti etong si Sara Duterte. Diba mga kababayan? Anyway, sabi pa dito, pero kaibigan ko talaga siya. Eto daw. Pero kaibigan ko talaga siya. Mahal ko si Sara. Mahal ko rin si Bongbong.
Sabi ni Marcos, gayunpaman, nilinaw ni Marcos na hindi siya naglalaro sa magkabilang panig. Hindi ako namamangka. Talagang nangingibabaw at alam nyo, nag-umpisa ako diyan sa Unitem. At hindi nga sila magkakilala, pinakilala ko. At diyan sila nanalo kasi tuwang-tuwa ang Pilipino noong 2022. Nagkaroon ng pag-asa kasi nagkakaisa na yung buong bansa, sabi ni Marcos. Kaya sana bumalik at magkatrabaho ng maayos o makapagtrabaho ng maayos at huwag makinig masyado sa mga alingaungaw. Sa magkabila, alam mo, pareho silang may bulong. Sa palagay ko, yung iba nakatingala sa 2028. Pwede ba? Ang layo pa ng 2028, tigilan muna yan. Tutukan muna yung problema ng bansa at maghanap ng Aimee solusyon, she said. Yan mga kababayan yung sabi nitong si Aimee Marcos. Ang tanong, sino ba mas matimbang sa'yo? Yung kaibigan mo si Sara Duterte? Or yung tatay mo na binabastos ni Sara Duterte tuwing iinit yung kanyang ulo at magagalit siya pagka tinatanong siya about kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Kasi mga kababayan, hindi naman pwede na laging kapag iinit yung ulo ng ating vice presidente, pwede niya nang bastos-bastusin. Kahit yung mga taong namayapa na or kahit yung former president na kung saan pagsasalita niya na ipahuhukay niya sa libingan ng mga bayani at itatapon niya sa West Philippine Sea at yung kasalukuyang presidente, tatanggalan niya ng ulo. Napawang magulang ni Senator Aimee Marcos at kapatid pa yung pinagbabantaan. So parang lumalabas kasi dito mga kababayan, mas matimbang yung kanyang kaibigan na si Sara Duterte kaysa po mga kababayan dito sa kanyang kapatid at sa kanyang magulang na binastos nitong si Sara kapag umiinit ang kanyang bait. Ano po, so ngayon sabi pa dito, basahin pa natin, binigyan din niya na hindi siya pipili ng panig. Ito yung sabi ni Aimee Marcos, ako all the way Pilipinas, all the way Pilipinas, all the way bayan, all the way pro-poor, o pro sa mga mahihirap daw. Hindi ko kaya pili-pili, Marcos said. At sabihin ko na yung totoo, hindi ako natural na politiko. Hirap na hirap ako sa mga bangayan ng mga bangayan. Pero makipag-away ako, she is plain. Hindi nababahala si Marcos sa pinakabagong mga numero ng survey na nagpapakita sa kanya na ika-13 na pwesto ang iniuugnay ng ilang kritiko sa di umano'y niyang paglalaro sa magkabilang panig. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, kaya humina si Senator Aimee Marcos sa mga survey. Dati kasi nangunguna yan. Kaya humihina siya sa mga survey kasi nga hindi nagugustuhan ng taong bayan yung pamamangka niya sa dalawang magkabilang ilog. Kaya siya bumababa, humihina siya sa survey kahit pa sabihin na gumasto siya ng bilyon-bilyong halaga ng pera mga kababayan, hindi natin maikakaila na hindi niya siya katulad ng dati na malakas sa panlasa ng taong bayan. Kasi nga ayaw ng mamamayan ng mga tao na namamangka sa dalawang ilog at ayaw din ng mga mamamayan na tumatalo o tumatraidor ng kamag-anak at kapatid. Ano po? Anyway, sabi pa dito mga kababayan, eto daw. Ano ba yan? Ewan ko, di ko alam. Inaaral natin pero at the same time, trabaho pa more, she said. Trabaho lang muna. May mga mensaheng, ito daw, may mensahe ang senador sa mga nagsasabing siya ay naglalaro sa magkabilang panig. At marami ding nagsasabi na mangga or manggagamit. Pero hindi naman ako tinutukoy nun. Ako kasi sa totoo lang, ito yung sabi ni Marcos, ni Aimee Marcos, yung paninindigan ng tatay ko. Ibig sabihin, ginagamit na naman niya yung tatay niya na hindi niya kayang ipagtanggol kay Sara Duterte. Yan din ang aking paninindigan, pro-Pilipino, pro-poor, pro-pagkakaisa, pro-bongbong, and pro-Sara. At ayoko ng magulo, Marcos said. Samantala, hinimok niya mga kritiko sa paggamit ng BP ng mga confidential na pondo na magsampa na lamang ng mga kaso at ipaubaya ang usaping sa korte. Nais din niyang makumpleto muna ang mga investigasyon ng Commission on Audit. Yan yung sabi mga kababayan nitong si Aimee Marcos. So ngayon, ginagamit niya yung salita ng kanyang tatay pero hindi niya kayang ipagtanggol yung kanyang tatay sa kanyang kaibigan na si Sara Duterte. Kayo mga kababayan, kung sa tingin nyo, eto, tanong lang naman, kung ang magulang nyo kaya yung binastos, magagalit ba kayo? Hindi. Press 1 nga mga kababayan,
Press 1 nga kung magagalit kayo kung sakali na yung magulang ninyo ang binastos katulad ng ginawa ni Sara Duterte dito po sa magulang ni PBBM. Kasi eto nakakapagtaka. Kakaiba naman itong si Senator Amy Marcos. Binastos na yung tatay mo, binastos yung kapatid mo, pero wala kang ginagawa. Hindi ka makapalag, hindi mo kayang palagan yung sinasabi or hindi mo kayang kundinahin yung sinasabi ng kaibigan mo. Pagkos pinagkakalandakan mo pa sa mga kababayan nating Pilipino, especially sa mga Marcos loyalists, na mahalaga pa rin sa'yo yung kaibigan mo kahit binastos yung tatay mo. Diba mga kababayan? So sabi pa dito, basahin pa natin. Ito daw, okay, ang ating konstitusyon inatasan ng COA or Commission on Audit na siyang magbusisi ng paggamit ng lahat ng pondo, including the confidential fund. Sana inantay na lang natin yung report ng COA na buo. Pero andiyan na yung Quadcom. Sa palagay ko, yung Quadcom marami ng naungkat na mga ebidensya. Ba't hindi na lang nila isampa yung kaso sa korte kung saan dapat na, kung saan sapat na? Sabi dito ni Amy Marcos, mga kababayan. Sabi niya. So ngayon, kung titingnan natin, kita nyo naman yung impluwensya pa rin ng mga Duterte. Kaya nga dapat, mga kababayan, sa totoo lang, pagkatapos ng eleksyon, dapat umusad na, mapag-usapan na etong impeachment nitong si Sara Duterte para mapapanagot siya. Kasi hindi naman pwedeng ganito ng ganito, mga kababayan, na kapag ka nanakaw or ninakaw yung pera ng mamamayang Pilipino, inabuso yung paggasta, hindi maipaliwanag kung saan dinala, hahayaan na lamang po natin yan. Hindi po pwedeng laging ganun. Dahil pamamarisan yan at tutularan niya ng ibang mga politiko na kapag ka nagamit nila yung pera at hindi nila maipaliwanag, sila pa ang galit kapag ka pinagpapaliwanag. Kaya nga, mga kababayan, nakakalungkot na etong si Senator Amy, dati natin sinusuportahan, pero dahil dito, mga kababayan, sa isyong ito, nakita natin kung sino yung mas matimbang sa kanya. Kasi, mga kababayan, wala siyang palag sa sinabi ni Sara Duterte na huhukayin si Apo Lakay at itatapon sa West Philippines. Si Bagcos, nauunawaan niya pa daw ang Vice Presidente na nagsalita ng hindi maganda laban po sa kanyang tatay na nananahimik na at laban sa kanyang kapatid na gustong tanggalan ng ulo ng kasalukuyang Vice Presidente. So ngayon, mga kababayan, kayo, ano po ang masasabi nyo? Hingil po dito, mga kababayan, sa pamamangka ni Senator Amy Marcos dito po sa Dalawang Ilog. Na kung saan sinasabi niya, mahal niya daw si PBBM, mahal niya ang tatay niya, mahal niya din si Sara Duterte at ang mga Duterte. So ngayon, mga kababayan, ano po ang komento at opinion ninyo sa kung saan walang palag etong si Senator Amy Marcos kapag ka binabastos ni Sara Duterte ang kanyang mga magulang, ang kanyang tatay. So comment below na lamang po, mga kababayan,